Let us dive into the Word of God. The message today is to live as Christ, to die is gain. Ano ba yan? Parang yung ipipreach ko, parang may mabubuhay at may mamamatay. Amen. Sabihin nyo nga po, to live is Christ, forever is Christ. Walang kabuhay. Walang buhay. Live nga mabuhay Tapos yung sinasabi nyo, walang kabuhay-buhay. Buhay pa ba yung mga anak ng Diyos dito? Yun. Sabihin nyo nga, to live is Christ, to die is gain. Yan, mamuhay tayo kay Kristo at kung tayo ay mamamatay, it's gain. Ibig sabihin, bentahin natin. Kaya ang mga anak ng Diyos hindi natatakot po sa kamatayan. Ayun, yun lang. 3 lang yung nag-amen. Ang mga anak ng Diyos hindi natatakot sa kamatayan. Amen? So hindi ko sinabi na ngayon mangyayari yun, alright? Ang sinasabi ko lang, ang buhay natin na kay Kristo, ang buhay natin kapag nasa kamay ni Kristo, may layunin, okay? Hindi to sayang, kundi kahit anong mangyari sa buhay natin, alam natin tayo ay nasa piling ni Kristo. Habang nabubuhay tayo, si Kristo ay kapiling natin sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu. At kung dumating man ang araw na tayo ay pumanaw sa mundong ito, nakakasiguro tayo na tayo ay nasa presensya ng Diyos. Yun ang kagandahan, na dito pa lang na nabubuhay ka sa lupa, kahit alam mo na temporary lang itong bagay na ito, alam mo in eternal, you will be spending in the presence of God. Amen? Sabihin nyo nga ulit, to live is Christ, to die is gain. Amen. Samahan niyo po akong basahin sa Philippians chapter 1 verse 19 to 30. Filipos 1. Okay, versikulo 19 hanggang 30. Okay, 19. Dahil alam ko na sa pamamagitan ng mga panalangin ninyo at tulong ng Espiritu ni Hesukristo ay makakalaya ako. Si Pablo po yung nagsasalita dito o yung sulat. Sulat niya ito sa Philippian church. Okay? Sinusulat niya ito habang nasa kulungan siya. Kaya ito yung nasasabi niya. Okay? Verse 20, malaki ang hangarin at pag-asa ko na hindi ako mapapahiya kundi tulad ng dati, magkakaroon ako ng lakas ng loob para sa pamamagitan ng buhay o kamatayan ko ay maparangalan si Kristo. Okay? Pwede ba natin itong basahin sabay-sabay? Verse 21, sapagkat para sa akin, ang buhay ko ay para kay Kristo at kung mamatay man ako, kapakinabangan ito sa akin dahil makakapiling ko na siya. Amen? Verse 22, kung patuloy naman ako mabubuhay, makakagawa pa ako ng mabubuting bagay, kaya hindi ko alam ngayon kung alin ang pipiliin ko. Verse 23, nahati ang isip ko sa dalawa, ang mabuhay o ang mamatay. Sino dito nag-isip ng ganon? Wala pa, no? Kung dumating man kayo sa puntong ganyan, isipin nyo rin yung sinabi ni Pablo dito. Okay? Gusto ko na sanang pumanaw para makapiling na si Kristo dahil ito ang mas mabuti. Pero kailangan kong patuloy na mabuhay para sa kapakanan ninyo. Dahil dito natitiyak kong mabubuhay pa ako at makakasama nyo para matulungan kayong lumago at maging maligaya sa pananampalataya. At kapag nakabalik na ako sa inyo, lalo pa kayong magkakaroon ng dahilan para purihin si Kristo. Verse 27, mamuhay kayo ng ayon sa magandang balita ni Kristo. Nang sa ganoon, makadalaw man ako sa inyo o hindi, mababalitaan kong nagkakaisa kayo at sama-samang naninindigan para sa pananampalatayang ayon sa magandang balita. Huwag kayong matakot sa mga kumakalaban sa inyo dahil kung hindi kayo natatakot, magiging palatandaan ito sa kanila na mapapahamak sila at ililigtas naman kayo ng Diyos. Verse 29, sapagkat hindi lang ang pribilehiyong sumampalataya kay Kristo ang ibinigay sa inyo, kundi ang maghihirap din para sa Kanya. Ngayon, dinaranas niyo ang paghihirap na nakita ninyong dinanas ko noong una at nabalitaan ninyong dinaranas ko rin hanggang ngayon.
Okay? Praise God for the reading of His Word. Ang background ng passage na ito, sabi dito, Paul wrote the letter to the Philippians while he was in prison. Kung mapapansin ninyo, sa emosyon ng pagsusulat ni Pablo, naiisip niya yung kanyang buhay, nagre-reflect siya, kasi gano'n naman tayo kapag tayo ay nasa pinakailalim ng buhay natin, magre-reflect ka rin talaga. Kung hanggang saan, kung hanggang dito na lang ba ang buhay ko. Okay, kaya naisip niya, kung mamatay man ako, at least, okay yun, para makasama ko na si Kristo. At kung mabuhay man ako, tumagal pa ang buhay ko, praise God pa rin. Kasi magagawa ko pa yung mga dapat kong gawin para kay Kristo at para sa mga kasamahan niya na mananampalataya. Di ba? Kung siya ay nag-iisip ng gano'n, nagsusulat siya, at gano'n ang kanyang kaisipan, ibig sabihin, kahit siya ay nasa kulungan, malungkot na sitwasyon kung titignan, pero ang kanyang puso ay punong-puno ng kagalakan. Gusto nyo ba yon? Ayun, 5 lang yung makakatanggap nun. Kasi 5 lang yung nag-amen eh. Gusto nyo yon? Yung nasa sitwasyon kayo na malungkot na alam nyo parang wala kayong magawa, pero alam mo dahil si Kristo ay nasa buhay mo, alam mong may kagalakan ka sa puso mo. Amen? Kaya naniniwala ako na ang bawat sitwasyon, na ang bawat bagyo sa buhay, hindi yan tumatagal, kapatid. Hindi yan tumatagal. Kaya kapag may mga bagay na ikaw ay nasa kalungkutan, kagipitan, kahirapan, imbis na ikaw ay malugmok at mapunta sa depresyon, na wala ka nang magawa at minsan iniisip mo na parang wala na pa talagang pag-asa, dapat kapatid, isipin mo na si Kristo ay nasa buhay mo upang yung pananampalataya mo, yung kaisipan mo ay ma-shift papunta kay Kristo at may kita mo na ang buhay mo ay kapaki-pakinabang at may kagalakan. Amen po ba? Amen. And despite the circumstances, the letter is filled with joy and hope. Kahit ganun yung kalagayan ni Pablo na alam niya na parang wala na ata pag-asa, nasa kulungan na ako kasi parang after nun ay talagang judgment na. Okay? At wala nang mangyayari. Pero habang sinusulat niya, isipin mo yon, nag-e-encourage pa siya sa ibang tao, sa ibang mananampalataya na kayo ay magalak, patuloy niyo akong ipanalangin, patuloy kayong magkaisa. Isipin mo yon, ikaw yung down na down, ikaw yung may kailangan ng encouragement, but he was able to encourage other people. Alam mo, kapag ikaw ay nalulungkot, di ba? Lalo na kapag naisip mo, dami mong utang, di ba? Naisip mo, ang dami mong bayarin, naisip mo na parang kailan ba to gagaling, kailan kaya ako palalayain ng Diyos. Kapag naiisip niyo yung mga ganong kapatid at wala talaga kayong magawa, ibigay niyo sa Diyos, pagkatiwala. Pangalawa, alam niyo pwede niyong gawin? Mag-encourage kayo ng iba. Kahit alam niyo na kayo ay nangangailangan ng encouragement. Kasi tandaan niyo, hindi kayo nag-iisa sa problemang niyong yan. Nararanasan niya ng iba. Hindi nga lang natin alam. Pero your words of encouragement will encourage other believers, will lift them up, at nalalapit mo sila kay Kristo. Amen po ba? Kaya every time na may nagpo-post na naiinis sila, diba? Ganyan na kasi yung henerasyon natin. No? Lahat na lang ng bagay, pinapaalam natin sa Facebook, na feeling natin yung Facebook, nandoon din si God. Diba? Parang Lord, para magulat ka kapag sumagot din siya online. Diba? Lahat na lang ng problema natin, sinishare natin, pinopost natin, inonote natin sa Messenger. Diba? Ganun mga kabataan ngayon eh. Magulat ka kapag sumagot si Lord sa'yo, mag-reply doon. Diba? Lahat pinapaalam natin. I mean, there's nothing wrong with that. You can do that, but there are things that you have to keep it to yourself. Okay, may mga bagay na ikaw lang at si Lord ang nakakaalam at hindi mo kailangan ipaalam sa buong mundo, sa buong Facebook, sa buong digital social media. Okay? But if that's the time, kung may nakita ka kapatid na gano'n, kamustahin mo. Oh, ano nangyayari sa'yo? Bakit parang galit na galit ka? Ba't parang gusto mo mang-away dyan sa Facebook na yan? Sino ba yan? Tara, rest backin natin. Di ba?
You pray for them. Ask them, how are they doing? Di ba? Kamustahin natin. Maybe we can pray for them. May isang bagay na pwede kang maitulong, tulungan mo. Kahit ikaw na alam mo nangangailangan ka ng tulong, huwag mong ipagkait. Amen po ba? Paul teaches believers how to live faithfully in difficult times. And this is one of the most important thing bilang mga Kristiyano. Akala kasi natin galit ang Diyos kapag tayo ay nasa isang sitwasyon na nagipit tayo, na pinahihirapan tayo. No. God is a good God. Amen? God is good. Di ba? All the time. Kaya kung iisipin mo na all the time God is good at nasa isang sitwasyon ka na hindi good, always remember that God is good. Amen? Lagi mong tandaan yon. Yung sitwasyon mo, it may be bad, but God remains good. Nananatili siyang mabuti. Kaya kapag ikaw ay nasa sitwasyon na hindi maganda, it is a testing for you to live your life faithfully to the Lord. Alam mo, tinitest ka ng Lord kung talagang nagtitiwala ka. Madali kasing sabihin na nagtitiwala ka sa Diyos. Actually, ito yan nag-uumpisa yan sa paniniwala. Belief, dito yan, naniniwala ka. Pero yung pagtitiwala, mahirap yun. Kasi yung mga desisyon na dapat mong gawin, minsan sarili mong desisyon. Pero pag sinabi mong nagtitiwala ka sa Diyos, Lord, gusto ko yung desisyon na gagawin ko ay yung kalooban mo. Minsan kasi natetempt tayo gumawa ng mga bagay na hindi maganda during bad situation. Again, gumagawa tayo minsan ng ibang bagay na hindi kalooban ng Diyos kasi naiipit tayo sa sitwasyon. Imbes na piliin natin ang Diyos, pinipili natin yung ibang kaparaanan natin. Amen? Kaya nga lagi ko sinasabi sa inyo na unahin lagi ang Diyos. Magtiwala sa Diyos palagi, maliit man or malaki ang desisyon, pagkatiwalaan natin ang Diyos. Amen? Because God, yun sabi nga, God is good. Kasi nga, sa sitwasyong hindi maganda, God is testing our faithfulness. Tapat ka ba? Will you still be loyal to God? Will you still be faithful to God? Will you still obey His word? Amen? At magagawa mo lang yan, yung pagtitiwala, yun yung pinakahuli. When your life is surrendered to Him. Kung sinuko mo ng buong buo. Amen? Sino dito sinuko ang kanyang buhay kay Kristo? Amen? Hallelujah. Point number 1, confidence in God's purpose. Sa verse 19 to 20, nakita natin, sinabi doon ni Pablo na sa kanyang banal na spirito na nagpapalakas, nagpapatatag sa kanya at yung mga panalangin ng iglesia, panalangin ng church. Amen? Trust that God is working in your situation. Pagkatiwalaan mo na ang Diyos, patuloy na kumikilos sa sitwasyon mo. Akala mo lang wala, pero alam ninyo Di ba? There are times that we feel na parang absent ang Diyos, na parang, Lord, andiyan ka pa ba? Parang hindi mo nararamdaman. But have faith that God, even if He's invisible, God is always there working with you. May mga bagay na kailangan mo na hindi mo ine-expect na biglang andyan yung katugunan, andyan yung mga sagot. Amen? Maraming mga bagay kami nga ni Pastora, lagi na lang naming problema. Minsan is yung katugunan, yung gagastusin, yung kailangan naming gawin para yung ministry ay gumulong, para mag-advance. Ang dami naming iniisip minsan, pero tinatanong namin, Lord, saan manggagaling? Because yung mga member namin, wala namang mayaman dito Wala namang milyonaryo sa amin. Sino bang milyonaryo dito? Taas ang kamay. Yun, isa lang, yung anak ko. Di ba, wala akong milyonaryo dito sa atin. Pero, alam niyo po, ang Diyos, laging nagpo-provide sa iglesia na ito, kailanman, hindi nagkukulang. Because He is always answering. Okay? Kasi ito ay layunin ng Diyos, at kapag layunin niya itong gawain na ito, hindi niya hahayaan na ito ay mawalan ng resources.
Amen? Hanggat may layunin ang Diyos sa buhay mo, may layunin ang Diyos sa bawat isa sa atin, tutugunan ng Diyos ang pangangailangan ng layunin na yan. Pero kung sarili mo lang layunin na yan, suportahan mo ang sarili mo. Amen? Pero kung layunin ito ng Diyos, susuportahan ka ng Diyos. Kaya naniniwala ko ang anak niya hindi kailanman nagkukulang. Amen? Hindi kailanman magkukulang. The prayers of believers and the help of the Holy Spirit strengthen him. Ang nagpapatatag kay Pablo ay ang Diyos, yung pananampalataya niya na alam niya na ang Diyos ay kumikilos, at ang banal na Espiritu na siyang nagpapatatag sa kanya. Ang banal na Espiritu po ay ito ay Espiritu ni Jesus. Kasi nung panahon na yun na si Jesus ay pumunta na sa Ama, okay, umakyat na siya, sabi niya, hindi ko kayo iiwan, may ipadadala ang aking Ama para sa inyo. Na saan man kayo magpunta, kasama ninyo. Amen? Hindi kayo iiwan. Kaya nga sabi ng Diyos na I will never leave you nor forsake you. I will not abandon you. Kaya kung akala mo sa isang sitwasyon na parang hindi mo nararamdaman ng Diyos, andun ang banal na Espiritu na laging kasama mo. Kaya si Pablo, alam niya na kasama niya ang Diyos kahit sa kulungan siya. Amen? Kasi ang banal na Espiritu laging nariyan, naungungusap, magbibigay ng comfort sa'yo kapag ikaw ay nasa sitwasyon na hindi maganda. Amen? At yun ang nagpapatatag sa atin na alam natin, Lord, salamat dahil kailanman hindi mo ako iniwan. Kailanman hindi mo ako pinabayaan. Amen? Are you still there, church? Point number 2. A life centered on Christ. Okay? Para tayo ay mamuhay kay Kristo, mamatay sa piling din ni Kristo, ibig sabihin, ang buhay natin nakasentro kay Kristo. Na kahit anumang sitwasyon or anumang sitwasyon ng buhay mo, sa pamilya mo, sa trabaho mo, sa negosyo mo, bilang estudyante, dapat si Kristo ay naroon sa lahat ng buhay mo. Amen po ba? Hindi yung tuwing Sunday mo lang naaalala si Kristo. Hindi tuwing Sunday mo lang naaalala ang Diyos at magsisimba ka, magpupuri at magpapasalamat. And back on Monday hanggang Sabado, puro ka trabaho, puro ka reklamo sa trabaho mo, reklamo ka sa ka-office mate mo na ang kulit-kulit, pabida-bida. Di ba? Hindi, kapatid, kailangan sa lahat ng buhay mo, aspeto ng buhay mo, nandoon si Kristo. Andiyan pa po ba kayo, church? Hallelujah. For me, to live is Christ and to die is gain. Christ is the purpose and focus of our life. Kailangan isali mo si Kristo sa pamilya mo. Kung ikaw ay nagnenegosyo, isama mo ang Diyos sa negosyo mo. Kasi kung hindi mo isasama ang Diyos, alam mo ang magiging ang mindset mo? Ang magiging mindset mo lang, gusto mo lang kumita, magkaroon ng pera. At hindi mo sinama ang Diyos, anong mangyayari sa'yo? Minsan, sa ganung kaisipan, yung katawan mo, ibubuhos mo sa pagnenegosyo, sa pagtatrabaho, kasi gusto mong kumita. At minsan, ang kapalit nun, yung kalusugan mo. At yung pera na naipon mo, dadalhin mo lang din sa pang-hospital mo, sa gamot. That's why everything must be centered to Christ. Kasi ang gusto ng Diyos, kapag ikaw ay kumikilos, kapag ikaw ay nabubuhay, nagnenegosyo, kumikita ng pera, nagtatrabaho, or anuman, ang gusto ng Diyos, mapabuti ka. Ayaw ng Diyos na ikaw ay mapasama sa sarili nating gusto. Amen po ba? That our life should be centered to Christ. Amen? 3 things. If Paul lived, he would serve Christ. If he died, he would be with Christ. So either way, Christ is his victory. Kaya makikita mo, andyan sa caricature na yan, na kahit anong aspeto ng buhay mo, spiritual life, friends, work, studies, family, self, si Kristo yung nasa gitna.
Hindi yung si Kristo ang number one mo tuwing Sunday lang. How about on your Mondays, on your Tuesdays, Wednesday, sa bawat araw? Kaya ang tanong, kapatid, ito yung itanong mo. Tanong mo sa katabi mo, ilang porsyento mo iniisip si Kristo? Tanong mo, dali, sa katabi mo. Ilang porsyento iniisip mo si Kristo? O baka naman ang iniisip mo lagi, Pastor, iniisip ko kung kailan magbabayad yung umutang sa akin eh. Nasa isip ko lagi yung katapusan, malapit na siguro yung katapusan. Hindi niya alam na katapusan pala ng mundo yung gusto niyang sabihin. Amen? Ang buhay ng tao, hindi pera ang nagpapatakbo. Amen? Hindi pera ang nagpapatakbo. Kasi ito yung nalaman ni Pablo eh. Kahit may pera ka or wala ka, nasa sitwasyon kang hindi maganda, si Kristo pa rin ang hahanapin mo. Kaya isentro natin ang buhay natin kay Kristo. Kaya kapag ikaw ay nasa isang sitwasyon kung saan may pagpapala ka, maging masaya ka kapatid, maging magalak ka. Kasi alam mo yung mga bagay na ito, minsan temporary. Yun ang realidad eh. Darating din ang panahon na ikaw ay malulungkot. Kaya habang ikaw ay nasa sitwasyon na nagagalak, enjoy it. Amen? Minsan kasi, andyan, pinagpala na, ang dami pang reklamo. Ito lang. Nagre-reklamo pa tayo eh. Buti nga may nakakain. Buti nga meron ka pang tirahan. Meron ka pang nahihigaan. Diba? At kung meron man blessing, magpasalamat ka sa Lord. Be joyful. Amen? Magpapuri ka sa Kanya. Lord, salamat, tinugon mo yung panalangin ko. Dahil alam mo, darating din ang panahon na malulungkot ka rin. Kaya habang may time na maging magalak, magalak. At kung dumating naman na ikaw ay nasa sitwasyong malungkot, huwag kang mag-alala kapatid. Magagalak ka rin kasi panandalian lamang din yon. Amen? Kaya you will always look forward. Always look forward. Amen? To what God is doing in our lives. Because God is always on the business of doing good. Amen? Hallelujah. Katulad ng isang phone na walang power, it becomes useless. Jesus is the power source of our spiritual life. Without Him, we lose direction and purpose. Kaya kailangan natin isentro ang buhay natin. Kasi minsan, lalo na mga kabataan, pag tinatanong ko, estudyante, pag malapit na silang mag-college, anong kukunin mo? Alam mo, madalas na sagot nila, di nila alam. Tama ba? Di nila, anong gusto mong kukunin? Kahit hindi ko pa alam, pastor eh. Diba? Sabihin, wala pang direksyon. Tama ba? Gusto mo magkaroon ng direksyon, lumapit ka kay Kristo. Okay? Sa Diyos. Diba? Bakit? Siya yung lumikha ng buhay mo eh. Siya yung gumawa sa'yo. He is the one who created you wonderfully and fearfully. Iningatan ka sa paggawa, kaya ganyan ang itsura mo. Hindi nagkamali ang Diyos na ganyan ang mukha mo. Diba? Tignan mo yung katabi mo. Diba? Maganda yung pagkakagawa ng Diyos. Maganda ang pagkakagawa ng Diyos sa mukha mo. Amen? Hallelujah. Kaya kailangan, ang buhay po natin ay sumentro sa Diyos. Kaya kailangan kapag tuwing tayo ay nanghihina, hindi natin alam ang gagawin, kailangan konektado tayo sa ating Diyos. God is the energy source. We are dependent on God. Nakadepende dapat tayo sa ating Diyos. Kung hindi mo alam ang gagawin mo, lumapit ka sa Panginoon, lumapit ka sa Diyos. Minsan kasi lumalapit tayo sa kaibigan natin na walang ibang gagawin, kundi yayain lang tayong uminom. Diba? Kaya dapat lumapit ka sa mga matitinong kaibigan, marunong na kaibigan. I call them the wise. Amen, mga marurunong. Kaya kailangan may kaibigan kang mga wise, mga marurunong. Amen? Sino dito may mga kaibigan na marurunong? Kung wala pa, kaibiganin niyo ako. Ganun lang kasimple. Oh. Di ba? You need to have a wise friend.
You need to have a wise friend. Amen? Kailangan meron tayong kaibigan na siyang tutulong sa atin na marunong sa lahat ng parte ng desisyon natin sa negosyo, sa pagtatrabaho natin. Kailangan meron tayong kaibigan na marunong na magsasabi kung ano yung dapat nating gawin. Amen? Andiyan pa po ba kayo? Point number 3, living worthy of the gospel. Amen? Kailangan mamuhay tayo ayon sa magandang balita or kung paano tayo mabubuhay sa pamamagitan ng mga salita ng ating Diyos. Number 1, sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3. Stand firm in one spirit. Kailangan po tayo ay maging matatag, tumayo po at nagkakaisa sa isang spirito po. Alam niyo po tayo, ang banal na spirito ay nasa buhay natin. Amen? At ang banal na spirito, hindi yan yung paghihiway-hiwalayin tayo. Hindi. Tayo ay pagkakaisahin yan. Amen po ba? Do not be frightened by opposition. Huwag kang matakot. Inuulit sa atin ni Pablo kanina na sinabi, huwag kayong matakot kasi palatandaan niya na ang Diyos ay nasa inyo. Amen po ba? Do not be frightened by opposition. Sa buhay natin, minsan may mga kalaban tayo. Hindi natin alam ang gagawin, hindi natin alam kung paano ba yung buhay natin. Pero ang sinasabi ng Diyos, do not be frightened. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang matakot. Tingnan mo nga kung mukha siyang takot. Diba? Sabihin mo nga ulit, huwag kang matakot. And number 3 is stay faithful even when following Christ is difficult. Amen? Stay faithful. Sabihin nyo nga po, stay faithful. Dito maraming Kristiyano ang hindi nakakasunod. Being faithful. Mahirap kasi mamuhay bilang Kristiyano. Totoo. Kahit nga akong pastor nahihirapan din po ako But God is reminding us to stay faithful. Minsan yung kanyang salita, madaling pakinggan, madaling sabihin, pero ang hirap gawin. At yun yung gustong makita sa atin ng Diyos. To stay faithful to His principle, stay faithful to His word. Bakit? Dahil ang salita niya, may kaakibat yan ng pagpapala. Ang salita at ang utos ng Diyos, laging may gantimpala yan. Laging may mabuting epekto sa atin yan. Kaya lang, minsan nagmamarunong tayo sa Diyos. But God wants us to be faithful in His word. Because God wants our lives to live according to His principles. According to the Bible. Bakit kapatid? Dahil maraming tao sa paligid natin hindi kilala si Kristo. Kilala lang nila pag Pasko or tuwing Holy Week. The life of a Christian, makikilala nila, ma-identify nila sa pamamagitan ng buhay mo, kapatid. Kasi maraming tao sa mundo, hindi naman nila binubuksan yung Bible nila Halos lahat nga ng Pilipino ata may Bible sa bahay nila. Pero never nilang binuksan yon. Kaya ikaw na narito, kapatid, buksan mo yung Bible mo, read it, and not just read it, but apply it in our lives. Mahalin mo ang Diyos, mahalin mo ang kapwa mo. All of these things are about the love of God, the love of Jesus Christ. And if we do that, church, you are reflecting the life of Christ in you. Kaya minsan mapapansin nila, bakit kaya ganito ang taong to? Bakit kaya ganito si pastor? Bakit kaya ganito si Juan? Bakit kaya ganito si Pedro? Iba yung pamumuhay nila. Magtataka ang mundo kasi ang pamumuhay ng mundo, ibang-iba sa pamumuhay ng Kristiyano. That's why Paul is reminding us, stay faithful even in difficult times. Stay faithful. Mamuhay ka ng ayon sa salita ng Diyos. Amen? Dahil kakaiba ka.
Ikaw ang kailangan ng mundo. Yung buhay mo ang kailangan ng mundo dahil yan ang ilaw sa mundo. Yan ang magbibigay ng taste or ng salt sa mundo. You are the light and the salt of this world. Ikaw ang magbibigay ng liwanag, ikaw ang magbibigay ng alat, ng flavor sa mundong ito. Dahil ang mundo ay nabubuhay sa kadiliman. At ang buhay mo ang gagamitin ng Diyos para magliwanag ka. Amen? Kaya ito yung challenge sa atin. In difficult times, stay faithful to God. Amen? Kasi kapag naging tapat ka sa Diyos, tatapatan ng Diyos yung katapatan mo. Diba? Hindi hahayaan ng Diyos yung buhay mo na walang mangyayari because you stay faithful and loyal to Him. There will be always a reward to Him. Amen? Great is your reward to Him. And following Christ sometimes means standing alone. True courage is doing what is right. Sabi nga dito, wrong is wrong even if everyone is doing it. Pastor, sila nga lahat sa opisina ganun ang ginagawa, kaya ganun na rin ako. Hindi kapatid, kapag alam mong mali, huwag kang gumaya kahit they are the majority. Kahit majority sila gumagawa niyan at alam mong mali, huwag kang gumaya. Amen? Parang hina ng amen doon. Amen po ba? Right is right even no one is doing it. Kahit walang gumagawa niyan, ikaw na lang yung maaasahan na gagawa nun, gawin mo kapatid. Amen? Kung lahat ng buong mundo, lahat ng lalaki, feeling mo parang manloloko. Okay? Dito sa Firestarters Church, kung ikaw yung lalaking yun, ikaw yung lalaking totoong magmahal. Amen? You're the one who will love. Yung, isa lang yung mamahalin mo. Amen? Huwag kang gagaya sa mundo na dalawa, tatlo, paiba-iba. Okay? Huwag tayong gagaya sa mga nakikita natin na celebrity, nakikita natin sa social media, paiba-iba. If the people around the world are unfaithful to their wives, di ba, sa kanilang be the one who will love only one and be faithful to that person. Amen ba? Lalong-lalo na dito sa Firestarters. Amen? Mga lalaki dito faithful. Amen? Ay, parang may aso. Amen? And as we conclude, yan na. Tapos na si Pastor. Ang bilis ah. Wow. Conclusion. Trust God's purpose. Make Christ the center of your life and live boldly for the gospel. May layunin ng Diyos sa buhay mo. Minsan kasi naiinip tayo, gusto natin instant, Lord, gawin mo na kung ano yung gusto mong gawin sa buhay ko. Teka lang, huwag mo akong pangunahan. Amen? May timeline ng Diyos. Trust the process. Trust His process. Amen? May layunin ng Diyos sa buhay mo. Huwag kang magmadali. Kung nasa season ka ngayon na you are single, enjoy being single. Nasa season ka ngayon na may asawa ka, enjoy your husband, enjoy your wife. Nasa season ka na may pamilya ka, enjoy your family. Amen? Nasa season ka ngayon na nagtatrabaho ka, nagbubukas ka ng bagong negosyo, enjoy your season. Because God gave it to you. God entrusted that to you. Everything that God is giving to you, di ba? Be joyful. Amen? Be grateful. Amen? And stay faithful. Amen? Trust His process, trust His purpose, and make Him the center of your life. Make Jesus Christ your center of your life. Di ba? Hindi yung parang ang sentro na lang ng buhay mo, yung crush mo. Di ba? Parang umiikot na lang yung mundo mo sa Kanya. Na minsan sinasabi mo, Pastor, nababaliw na po ako sa Kanya. Hindi ako makatulog, di ako makakain dahil sa Kanya. Diba, ining? Hindi yan ang sentro ng buhay mo. Hanapin mo si Kristo. Kaya that's why I tell to the young people, I'm really very straightforward. Ganun ako ganun kami ni Pastora. We are really straightforward. Pag sinabi ng, huwag ka muna mag-boyfriend, girlfriend, kung talaga sasabihin namin,
hanggat hindi ka pa handa at hindi mo kayang panindigan at hindi mo kayang pakasalan. Because once you are in that relationship, make sure na harap ka sa altar at ako magkakasal sa iyo. Lalo na I am licensed to solemnize a marriage. Okay? Kailangan handa ka. Lagi ko sinasabi, kung hindi mo kayang alagaan ang sarili mo, itayo yung sarili mo sa sarili mong paa, di ba? Huwag ka munang humanap ng iba kasi baka hindi mo kayang panindigan at baka masaktan mo lang siya sa huli. Amen? You must be ready. You must be prepared spiritually, physically, emotionally, financially, and ano pa yung isa? Limutan ko. Diba? Those are the things that I want them. Be prepared. Okay? Getting into a relationship before, okay, na kung ano-ano man yung pasukin. You must be ready. Okay? Kaya dapat si Kristo muna. Because when Christ is your center, you will have enough wisdom. Okay? Meron kang karunungan kung ano yung gagawin mo. Don't waste it. Amen? Huwag kang maghanap ng boyfriend, girlfriend kung nasa season na, enjoy mo lang yan. Di ba? Kasi, sasabihin ko na, ako nung may asawa ako, parang gusto ko pang maging single eh. Ang dami ko pang gustong gawin sa buhay ko. Pero nandito na ako. Thank you na rin, Lord. Di ba? Pero while are you still there, enjoy it. There's so many things to do. Amen po ba? Maraming bagay. Maglingkod ka sa Lord. Yung talent mo, paggamit mo sa Lord. Amen? Amen ba? Hallelujah. And live boldly for the gospel. Your life is a reflection of the gospel. Amen? Your life is like a mirror to the world. Kasi yan may kita nila eh. Pag nakita nila, ay ganyan pala yung Kristiyano, parang hindi na mamansin. Di ba? Kaya kailangan nakasmile ka palagi. Di ba? Huwag naman yung palaging smile kahit nasa may patay tapos nakasmile ka. Namatayan na nga, nakasmile ka pa. I mean, as much as possible, we try to be joyful in every situation. Amen? Ngumiti ka, maging magalak ka, always find a thing na pasasalamatan mo sa Panginoon. Amen? Kung wala kang pera, hanap ka ng paraan na magpasalamat ka. Anong meron ka ngayon? Salamat ka sa Lord. Diba? Kung wala yung mga bagay na hinahanap mo sa buhay mo, ano yung meron ka? Yun ang pasalamatan mo sa Lord. Buti nga, nagising ka pa eh. Diba? And that is a blessing to the Lord. There will always be a thing, even if it's small, to give thanks to the Lord. Always be grateful. Amen? And let us reflect our lives to the world that this is what Christ is. On how Christ loves His people, kung paano siya nagmahal sa ibang tao, mahalin mo rin sila. Huwag tayong gumaya sa mundo. Marami tayo nakikita, napapanood sa social media. Kaya nga gusto ko nga sana may magpasa ng batas na talagang, 16 years old, pababa, wala talagang cellphone. Because there are so many things na ginagawa or sinasabi ng mga kabataan na hindi dapat nila sinasabi o ginagawa. And they are exposed to a lot of evil in social media. And most of the time, ang nag-i-impluwensya sa atin, yung kultura natin, yung lifestyle natin, most of them are social media po. May kita mo yan sa social media. At minsan nahahawa tayo nun. That's why you need to filter those things. Amen? Kasi it is hard for us to reflect Jesus if we are filled with worldly things from the things that we are seeing from our screen. Amen? Kaya kailangan mag-ingat tayo, kapatid. Paalala lang po yun. Diba? Kaya minsan hindi tayo nagiging Kristiyano sa mata ng mundo kasi kaka-cellphone natin. Diba? Kaka-cellphone mo yan eh. Diba? Kaya minsan, yung Kristiyano, hindi nagiging Kristiyano. Amen? It is really hard. Okay? It's really hard to obey the Lord, but we need to surrender so that we're able to obey the Lord. Amen? Can we just all stand right now as we end? Hallelujah. So, ang challenge po sa inyo, stay faithful. To live is Christ, to die is gain. Umpisa pa lang ng buhay mo, kung yung buhay mo sinuko mo sa Panginoon, that's good. At habang nabubuhay ka,
Tignan mo nga yung katabi mo, buhay ba? Kung humihinga ba yan? Gumagalaw ba? Buhay pa naman, di ba? O, kung buhay ka pa naman, gumagalaw ka, kung nakakakilos ka, wala ka namang sakit, okay, maglingkod ka sa Lord. Para pagdating ng araw, sa pangatlong, is mawala man tayo dito sa mundo, masasabi mo, Lord, thank you dahil nakilala kita, hindi ko sinayang ang buhay ko habang nabubuhay ako dito sa mundo. I live my life for you. And when I'm done here on earth, kinuha mo ang buhay ko, alam ko na ang buhay ko ay nasa presensya ng Diyos, nasa kamay ng Diyos. At walang ibang sasabihin ng Diyos sa'yo, well done, good and faithful servant. That is our goal. Good and faithful. Okay? Be always good and be faithful in serving the Lord. Wherever you are, be faithful. Amen? Amen. Hallelujah. Can we just close our eyes right now? Hallelujah. I just want to give this moment na if you have not received Jesus Christ as your Lord and Savior, I'm giving this moment or opportunity na papasukin mo siya sa buhay mo. Kung hindi ka sigurado na ikaw ay ligtas, kung hindi ka sigurado na may relasyon ka sa ating Panginoong Jesus, ito yung pagkakataon na yon. Sinabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through me. Hindi lamang makilala natin ang pangalan ni Jesus, kundi ang gusto ng ating Panginoong Jesus, magkaroon ka ng tunay na relasyon sa Kanya. Kung hindi mo pa siya tinatanggap sa iyong puso, sa iyong buhay, ito yung pagkakataon na yon. Amen? So I want everybody's eyes closed. And God is in this place right now. The Holy Spirit is in this place. And God is speaking to your hearts right now. And if you want to be sure of your salvation na, Lord, gusto ko darating ang araw na maligtas ako, kilala mo ako. Kaya ito yung pagkakataon na, Lord, bubuksan ko yung puso ko, naniniwala ako sa ginawa mo na namatay ka sa krus upang pagbayaran ng lahat ng aking mga kasalanan. And this is the time to give your life to Jesus. And if you, that person, I want you to pray this prayer. Say this prayer with all your heart. Amen? Sabihin mo, ang simpleng panalangin na ito. Sabayan mo, kapatid, sabihin mo, Panginoong Jesus, maraming salamat sa dakila mong pag-ibig. Naniniwala ako na ikaw ay namatay sa krus ng Kalbaryo upang pagbayaran lahat ng aking mga kasalanan. Naniniwala ako na muli kang nabuhay upang bigyan ako ng bagong pag-asa. Binubuksan ko ang aking puso at buhay. Pinapapasok kita bilang Diyos, Panginoon, at tagapagligtas ng buhay ko. Banal na Espiritu, manahan ka sa buhay ko. O aking Diyos, isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay upang sa gayon makilala mo ako sa darating na panahon kung mawala man ako sa mundong ito. Maraming salamat sa dakila mong pag-ibig at kaligtasan. Ito ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. I just want to pray for you. I know some of you, may mga prayer kayo na you may be asking God for so long na para bang you're not feeling the presence of God in that situation. I want to pray for you. If you're that person, I just want to close your eyes and just raise up your hand and I will pray for you. Father God in heaven, thank you for these people, Panginoon. Nakita mo yung mga kamay nilang nakataas, oh God. May mga sitwasyon, may mga suliranin sila, oh God, problems in their lives that I don't know. But I know you know them, oh God, because you're the one who is in control. And I pray, oh God, Lord,
Comfort them in this time, O God. In their hardships, in this time of confusion, O God. Lord, comfort them, O Lord. May mga panalangin sila, Panginoon, na hinihingi nila ang tulong mo. It could be in health, it could be in their finances, it could be in their family, and I just pray, O God, let your power and your love, O God, flow in their lives. I release, O God, the blessing and favor upon your people, O God, that in times of need, O God, they will be refreshed, O God, and they will focus their faith towards you. You are the God who heals. You are the God who can free us, O God, from bondages. You are the God who always provide and who will supply all our needs. Maraming salamat, Panginoon, na Ikaw ang Diyos na nakakakita at laging tumutugon sa pangangailangan namin. Panginoon, dalangin ko ang kalakasan, dalangin ko ang karunungan na kailangan ng bawat isa, Panginoon. At dalangin ko, Panginoon, na maranasan nila ang pag-ibig mo, hindi lamang tuwing linggo, Panginoon, kundi araw-araw sa trabaho nila, sa eskwelahan, O God, sa bahay, sa negosyo nila, saan man sila magpunta, Panginoon, laging naroon ang iyong presensya, because you said in your word, O God, you'll never leave us, O God. You'll never forsake us. You'll never abandon us, O God, because your presence is always there, O God. We are blessed in coming in and even in going out, O God, because your presence is always there, O God, giving peace in our minds and in our hearts. Thank you for your word, O God. Thank you for your promises, O God. We praise you, we honor you. In Jesus' name we pray. Everyone shouts, Amen. Amen. Hallelujah.